Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin, shout out sa ating mga avid listeners, kina Ate Revi Soriano, Ate Noli Dairit, Nora Cabantog, kay Marikit Gonzales del Rosario, Mel Supat, Patricio Suryaga, Joel Dionisio, kay Imelda Macapagal, Saturnino Santos, Lualhati Samonte, Felicidad Espiritu, Teresita Pascual, kay Ate Elsa Francisco, Villamor Del Leona, at sa lahat ng mga members ng Christ to All Nations doon sa Tansa, Cavite, at kay Pastora Dolly Calma. May isang napakahalagang inaasahan si Jesus sa sinumang tagasunod niya o sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ito'y ang matyagang paghahantay at paghahanda sa muli niyang pagbabalik. Ito ang pagbubulay-bulayan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa talinghaga sa 10 dalaga na nasusulat sa Mateo 25:1 hanggang 13. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo 25:1 hanggang 13. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalaga upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara niya ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Ang mga tauhan sa talinghagang ito na aking binasa ay ang lalaking ikakasal at ang 10 dalaga o 10 abay sa gaganaping kasalan. Ang lalaking ikakasal ay kumakatawan kay Jesus, samantalang ang 10 dalaga ay kumakatawan sa kanyang mga tagasunod. Sa Bagong Tipan, inilalarawan ang iglesia bilang bride ni Jesus upang bigyan diin ang permanenteng kaugnayan ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na siyang bumubuo sa iglesia. Mababasa natin sa Efeso 5:22 at 23 ang ganito, "Mga babae, pasakop kayo
sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Ng panahong iyon, ang kasalan ay ginaganap sa bahay ng babaeng ikakasal. Karaniwan ay sa gabi ginaganap ang kasalan na kinapapalooban ng napakahabang seremonya kung kaya't hinahating gabi karaniwan ang kasalan. Ang reception o ang handaan ay ginaganap sa bahay ng lalaking ikakasal at itong lalaking ikakasal siya'y pumipili ng mga abay upang maghintay at sumalubong sa kanilang pagdating. Kailangang manatiling gising ang mga abay na ito habang hawak-hawak ang nakasinding mga ilawan, sapagkat anumang oras ay maaaring dumating ang bagong kasal. Wala pang elektrisidad noon, kaya mahalagang manatiling nakasindi ang hawak na ilawan ng mga abay upang tanglawan ang paparating na bagong kasal. Langis ang ginagamit na pampasindi sa mga ilawang ito. Tayo ang mga abay sa talinghagang ito, kung kaya't mahalagang maunawaan natin ang kaugnayan sa ating buhay espiritual ng mga detalye ng talinghaga. Una, katulad ng lalaking ikinasal, sigurado ang pagbabalik ni Jesus bagamat naaantala ang kanyang pagdating. Ganito ang wika sa verse 5 ng ating aralin. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Take note, naantala lamang, ngunit bumalik ang lalaking ikinasal. Gayun din naman, sigurado ang muling pagbabalik ni Jesus sapagkat ipinangako niya ito. Sinabi niya ito sa kanyang mga alagad, 2,000 taon na ang nakakaraan sa sandali ng matindi nilang kalungkutan. Ganito ang wika ni Jesus sa Juan 14:1 hanggang 3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naruroon. Dahil naantala ang pagbabalik ng lalaking ikinasal, naganap ang isang malaking problema. Ganito ang buong sinasabi sa verse 5. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghintay. Alam nyo, sa talinghagang ito'y oras lamang ang naging pagkaantala sa pagbabalik ng lalaking ikinasal, ngunit yung pagkaantala na yon na halos ilang oras lamang sa muling pagbabalik ng lalaki na ikinasal ay nainip sila. Inantok at nakatulog. Ang pagkaantala sa muling pagbabalik ni Jesus ay mas matagal. In fact, mahigit sa 2,000 taon na. Kaya't marami ang hindi nakapaghintay. Marami ang nahulog sa pagkakasala at napahamak. Nauna nang nagbabala si Jesus sa Mateo 24:13. Sabi niya, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Napaka-importanting manatili tayong tapat sa ating paghihintay gaano man katagal ang muling pagbabalik ni Jesus. Ngayon ang tanong, bakit ba napakatagal ng pagkaantala ng muling pagbabalik ni Jesus? Alam niyo kung anong dahilan? Dahil mahal na mahal ng Diyos ang tao. Nais niyang bigyan ng pagkakataon ng lahat. Ayaw niyang mayroon mang isang mapapahamak. Wika sa 1 Timoteo 2:4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito.
Hinihintay ng Diyos na maipahayag muna ang Ebanghelyo sa buong daigdig. Wika ni Jesus sa Mateo 24:14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Isa pa, sa Diyos ay napakaikli lamang ng 1,000 taon na sa tao'y napakahaba. Maganda ang paliwanag tungkol dito sa 2 Pedro 3:8 at 9. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So tanda natin, ang ating accounting ay hindi katulad ng accounting at reckoning ng time ng Diyos. Tulad ng ating sinabi, batay sa Biblia, yung 1,000 taon sa Diyos ay maaaring isang araw lamang at yung isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa atin. Ikalawa, kinakailangan tayong magpakatalino sa ating paghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus, kundi ay maaagaw tayo ng kaaway. Na tulad ng sinabi sa 1 Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Sa talinghaga, hinati sa 2 ang 10 abay. Yung 5 ay matatalino, samantalang yung 5 ay mga mangmang. Pansinin na hindi sila hinati sa mabuti at sa masama, kundi sa matalino at mangmang. Kapwa sila nagdala ng ilawan, kaya't sa puntong ito wala silang ipinagkaiba. Yung matatalino'y hindi naman perpekto, may kahinaan din na katulad ng mga mangmang. Kapwa sila inantok at nakatulog. At sa puntong ito'y wala rin silang ipinagkaiba. Ang pinagkaiba lamang, yung matatalino'y nagbaon ng reserbang langis, kaya't kahit naantala sa pagdating ang lalaking ikinasal, ay nagamit nila ang kanilang ilawan sapagkat hindi sila naubusan ng langis. Ganitong wika sa verse 4 ng ating aralin. Basahin natin, verse 4 ng ating aralin. Ang sabi, ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa mga kanilang ilawan. Sa atin ngayon, ang reserbang langis ay nangangahulugan ng katsagaang maghintay sa diwa ng pag-asa't katiyakan sa kabila ng mga pag-aalinlangan at kabiguan. Nangangahulugan ito ng kahandaang lakarin ang 2 milya, gumawa ng higit sa hinihingi ng batas o tungkulin katulad ng tagubilin ni Jesus sa Mateo 5:41. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala, ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Nangangahulugan ito ng pagpapakumbaba sa harap ng pagmamataas ng kapwa. Nangangahulugan ito ng pagiging mahinahon ngunit matalino sa harap ng pagmamalabis at kasinungalingan na inaalala ang tagubilin ni Jesus sa Mateo 10:16. Kaya't maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Ito'y katalinuhang magbibigay sa atin ng kapangyarihang alamin kung sino ang mga tunay at mga bulaang propeta. Ikatlo,
Bawat isa'y kailangang maghanda at maghintay sa pagbabalik ni Jesus. Hindi tayo maaaring sagutin ng sino mang tao o anumang grupo. Sa talinghaga, humihingi ang mga hangal ng karagdagang langis doon sa matatalino, ngunit tumanggi ang matatalino at narito ang kanilang katwiran doon sa verse 9. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Walang kakayahan ng matatalino na magbigay sapagkat ang dala nilang langis ay sapat lamang para sa kanilang pangangailangan. Sa larangang espiritual, walang sino man ang labis ang kabanalan para iligtas ang iba. Lagi tayong kapos. Lagi tayong kulang sa kabutihan para idamay ang iba sa kaligtasan. Wika sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos para sa ating mga hindi karapat-dapat, ngunit itinuring na karapat-dapat dahil sa pananampalataya kay Jesus. Sa takdang panahon, bawat isa'y magbibigay sulit sa Diyos, hindi isang grupo, hindi isang iglesia, kundi isa-isa. Wika sa Roma 14:12, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Ikaapat, kailangan tayong maging handa sa lahat ng oras, sapagkat hindi natin alam kung kailan muling magbabalik si Jesus. Sa talinghaga, ang lalaking ikinasal ay dumating ng hating gabi, sa oras na marahil ay wala nang umaasa na siya'y darating pa. Ganito rin ang magiging pagbabalik ni Jesus. Darating siya na parang isang magnanakaw, walang pasabi, walang announcement, sa isang pagkakataon na hindi inaasahan. Ganito ang wika sa unang Tesalonica 5:2. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Sa verse 13 ng ating aralin ay ganito ang sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Hindi na mahalagang malaman kung kailan muling magbabalik si Jesus. Tiyak naman na siya'y babalik. Ang mahalaga'y manatiling nakasindi ang ating ilaw, manatili tayong sumusunod sa utos at halimbawa ni Jesus. Sinabi niya na tayo ang ilaw ng sanlibutan sa madilim na sanlibutang ito. Wala tayong sariling ilaw. Ngunit ang liwanag ni Jesus ang siyang nagpapaliwanag sa buo nating pagkatao. Kailangang makita ng tao si Jesus sa ating buhay. At ito'y mangyayari lamang kung nawala na ang dati nating pagkatao at si Jesus na ang nabubuhay sa atin, katulad ng sinabi sa Galatia 2:20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ikalima, mabigat ang kahihinatnan ng hindi pagiging handa at mapagbantay. Ang kahihinatnan ay ang hindi pagkilala sa atin ni Jesus na hahantong sa kapahamakan. Ganito ang wika sa verses 11 and 12 ng ating aralin. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit, tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Sayang, ang 5 mangmang na abay, naanyayahan na sila sa kasal.
ngunit hindi nakapasok sa handaan dahil sa kawalan ng paghahanda at katyagaang maghintay. Ang pagtanggap kay Jesus ay simula lamang ng paglalakbay espiritual. Sa sandaling tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tinatanggap na natin ang kapatawaran sa ating kasalanan at itinuring na tayong matuwid. Ito ang doktrina ng justification. Pagkatapos nito, kailangan tayong mamuhay sa kabanalan. Ito ang doktrina ng sanctification. Hindi pa rin tayo perpekto at kailanman ay hindi magiging perpekto sapagkat ang Diyos lamang ang tanging perpekto. Ngunit sinisikap nating maging perpekto sapagkat ang ibig sabihin ay nais nating maging katulad ni Jesus sa lahat ng aspeto ng buhay. Sinisikap natin na masunod ang kanyang utos at matularan ang kanyang halimbawa. Isang napakagandang panuntunan ang winika sa Filipos 3:12 hanggang 14. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko'y pinalalagay na nakamtan ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hanggahan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na sa langit. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, tulungan niyo po kami na laging maging handa at magbantay sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Ito ang panahon na aming matiyak ng aming buhay ay maayos, na kami ay nagiging ilaw ng sanlibutan upang magamit mong tanglaw sa iba pa. Maging kasangkapan kami ng iyong pagliligtas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.